Ito ay tumayo na upang makapagsimula na po tayo. Welcome po sa inyong lahat. Kayo po ba ay masaya? Amen. Sige po, sa scripture reading muna po tayo. Sa Isaiah 55, Come, all you are thirsty. Come to the waters and you have no money. Come buy and eat. Come buy wine and meat without money and without cost. Why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, and your soul will delight in the riches of fare. Give ear and come to me, hear me that your soul may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. See, I have made him a witness to the peoples, a leader and commander of the peoples. Surely you will summon nations you know not, and nations that do not know you will hasten to you. Because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for he has endowed you with splendors. Seek the Lord while he may be found, call on him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will freely pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sabi po doon, ang kaisipan ng Diyos ay hindi kailanman maaabot ng tao. Kung gaano kataas ang langit at lupa, ganoon hindi maabot ng Diyos ay ng tao ang kaisipan ng Diyos. At lagi din pa ang anyaya ng Diyos sa na kung tayo lalapit sa Kanya, bibigyan niya tayo ng hindi lang wine and milk, pati honey, kahit wala tayong pera. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Muli po ay pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat po sa nagdaang linggo, ang pag-iingat niyo po, ang pag-ibig, ang provision niyo po sa amin, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, hindi ka po nagkulang. Kaya marapat lamang po na ikaw ay aming itaas at pasalamatan dahil ikaw po ang Diyos na kailanman ay hindi nagbago ang pagtingin po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa praise and worship. Umawit po tayo ng sapat na at higit pa. Yeah, you're missing that.
papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya, para sa Kanya. Amazing grace, how sweet The sound that saved a wretch like me. I was lost, but but now now I'm found. was Was blind, blind, but but now now I I see. 'Twas grace that taught My heart to to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first dadako na po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. Ang mensahe po ng Panginoon na dadalhin po ng ating mahal na pastor na si Pastor Edgar San Miguel. Palakpakan po natin si Pastor. Thank you sa pakilala.
Maraming salamat, Ate Ana. Ana yun. Ana. Ang Ana yung kabila. Si Hawkins. Mabuti naman hindi nagloko. Kanina na naman, nagloko na naman. Magkakanta na, talagang kakampi natin sila. Okay. So, ang atin po topic, nababasa naman natin, di ba? Law. Tagalog ang batas. Pag sa batas ng sa Diyos, kautusan. No? Yan pong batas, di ba? Ang sabi ko nga, matagal yung ating Alpha and Omega. No? Itong law ito, sa Exodus na po tayo. Di ba? Genesis, nagpasimula tayo kay Abraham, kay Adan, at sumunod, Exodus. At ito po ay Exodo. Hindi lang Exodo. 5 po yan books. Genesis, Exodo, Levitico, Numbers, and Deuteronomy o Deuteronomy sa English. Okay. 5 po yan. Ang ibig sabihin ng 5 yan, no? Batas. Diyan inilagay ang batas. Kaya kung ating pag-aaralan po, no, na-google na ng asawa ko, 652 ang batas. At 10 galing kay Moses, na 10 yung the 10 commandments, no? So, all in all, 662. Kaya ba nating sundin yun? Ang daming batas. Alam po ba ninyo, sa pagkain, ang daming bawal. O, yung pagpahaba ng buhok ng lalaki, bawal. Ang babae, pag nagsuot ng pantalon, pantalon na naman ang asawa ko. Tingnan natin sa atin. Ay, halos lahat, no? Bawal. No, basta batas, nasa batas yan noon. No. Pag hindi ka nagsimba sa ikapitong araw, ano ang gagawin noong panahon? Nagtrabaho ka, papatayin. Grabe, malupit noon, no? Mabuti na lang tayo ngayon, liberal na tayo, malaya. Lalo na kung mapapanood nyo ang New Life. Napaka-liberal na talaga. Talagang sumisigaw yung mga pastor. Sumaya, kung ano-ano. Tapos masaya. Tapos, hindi gaano ang pastor, hindi gaano nakapurma. Nakaragid lang, naka-rubber shoes. Kuha talaga, very liberal. No? Okay. At, itong batas, magpahanggang ngayon, mayroon pong gumagawa. Marami pa rin churches na sinusunod yan. Ang mga babae, siguro, hindi ko napapangalanan, alam nyo na yan. Ang mga babae, nakapalda. Halos hanggang sa'yo. Nakakita na kayo ng ganyan? No? Akala mo nakagaon lagi? No? At sa lalaki naman, okay lang, nakapantalon, walang problema. Marami po niyan. At pati sa loob ng church, mabuti tayo, liberal. Doon, kung sila, solim o kaya yung sinasabi ko, yung ano ba yung una, yung panatiko, pagkatapos yung isa, ang mga tao ay inagaw na naman ng kaaway. yung isa yung panatiko. Yung isa, yung makaluma. Sa Tagalog, makaluma. Sa English, nakalimutan mo na rin. Hindi. Mayroon kasi
conservative. Yun ang nakalimutan ko. Mabuti na alaala ko yung makaluma. Makaluma talaga sila. At walang pagbabago kung ano sila noon hanggang ngayon. Ganun pa rin sila. No? Ang naalis lang yata sa kanila yung belo. Belo ba ang tawag doon? Yung kahit sa Katoliko, lahat ng Katoliko noon may belo yan. Magpahanggang ngayon sa Bicol. Sa Bicol, sa Calabanga, Camarines Sur, mayroon kong hinulid na doon tuwing Biyernes Santo, dahil patay ang Diyos, pagkabuhay, ipinoprosesyon yan. Habang patay, ipinoprosesyon yan. Parang dito rin sa Quiapo, no? Ang patay, ipinoprosesyon. Okay. At lahat ng kabilang sa prosesyon na yan, lahat yan nakabalot. O, hindi lang yan. Mayroon pa. Yang hanggang ngayon, Muslim. Saudi Arabia. Ang babae, di ba? Mahirap daw makita ang mukha. Nakabalot na balot. Totoo ba yun, Ate Mel? Ay, Saudi Arabia pala. Totoo. Balot na balot. No. So, ganon sila. Pag nanambahan din sila, ganon din. So, ang ibig sabihin, hanggang ngayon, nasa kautusan pa sila. Mamaya malalaman natin. Bakit? Bakit ba, Pastor San Miguel? Wala na ba tayo sa kautusan? Wala na ba tayo sa kautusan? Ay marami rin tayong mababasa talaga dyan. O, bigyan ko na lang kayo ng example sa Galatia chapter 5 verse 18. Kapag nasa iyo si Kristo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Galatia chapter 5 verse 18. So, maliwanag. Marami pa yan. Hindi ko na lang sinulat. Basta ang naisulat ko, ito lang. Dito na tayo. Ito po. Ano ang sabi rito? You shall have no other gods. Kung napapansin kayo, yung gods, small letter. Diba? Ano ang ibig sabihin? Kasi marami ka rin makikita dyan na capital G ang gods. Ano ang pagkakaiba? Kasi marami ako nakikita sa Facebook, nagsusulat. Gusto niya yung totoong Diyos, pero small letter. Iyan ang pagkakaiba dyan. Pag small letter, hindi totoong Diyos. Kaya nga may is, ang ibig sabihin, mga Diyos-Diyosan yan. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the water below. Huwag daw tayong gagawa. Kasama na dyan yung mga rebulto, image, picture. No. Marami nga nagsasabi, hindi naman kami sumasamba sa picture. Iyan lang naman ay para maalaala namin si Lord. Kumbaga sa nanay na namatay na, ang picture ng nanay ko nandyan na alaala. Di ba? Ganon. Pero, hindi po. Ang sumunod, basahin natin. Number 5. You shall not bow down to them or worship them. Ito yung problema eh. Hindi kami sumasamba dyan. Pero, pumunta ka sa church, nakaluhod sila. Ang sabi, huwag kang luluhod. Do not bow down. Huwag kang luluhod. At huwag mo siyang i-worship. Huwag mo siyang sambahin. So, maliwanag na ang batas, kung tayo nabubuhay na noon, susundin natin yan. Kasi yan ang batas ng Diyos. Mamaya, i-explain ko sa inyo sa ngayon. So, ang sabi rito, am a jealous God, punishing the children to the sin of the parents to the third and fourth generation. Pag sumamba tayo sa mga Diyos-Diyusan, parurusahan tayo. At damay pa ang mga anak natin. Di ba noon maraming kasabihan, ang kasalanan ng magulang, magulang lang. Iba, hindi kasali ang manok, ang anak.
Hindi kasali ang anak. Pero ito ang liwa-liwanag. Ibalik natin sa pasimula. Si Adan, siya ang magulang natin. Nagkasala si Adan. So ano nangyari? Di ba sabi, dahil kay Adan, lahat ng tao ay nagkasala. Minana natin. Ganito rin. Kapag rebelde ka, hindi mo mahal ang Diyos, ganun. Parurusahan up to third, fourth, and generation. Ano ba yung third, fourth? Halimbawa, ang tatay ko, unang henerasyon. Ako, pangalawang henerasyon. Ang anak ko, pangatlo. Ang apo ko, pang-apat na henerasyon. Yung sumpa, yung curse ng Diyos, up to third and fourth generation. Okay, so God, a jealous God, punishing the children to the sin of the parents. Ang kasalanan ng magulang, parurusahan ang anak. No, kasama. Sa 7, you shall not misuse the name of the Lord your God. Ibig sabihin, huwag tayong magsasabi na maya-maya, ay God, puro Diyos, pero pagkuha naman, huwag daw. No? Huwag kang magsasalita ng Diyos nang walang kabuluhan. Yan, misuse. No? Those who hate me. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. So, igalang natin. Diba? Mayroong mga, ano tawag doon? Yung expression na laging sinasabi may Diyos, may kasama. Diba? Sinaway mo noon si Gab. Ano ba yung lagi niyang sinasabi? Mayroon pang mas matindi. Okay. So, yan po ang batas. Batas po yan noon sa panahon ni Moses. So, sa 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. Noong panahon, 6 na araw, bahala ka sa buhay mo. Gawin mo ng lahat. Mag-overtime ka or what? Sige, gawin mong lahat. Ipangilin mo lang ang araw na ikapito. Yung Sabbath day. Yan po ay holy. Kaya nga, di ba? Pag Sunday sa ating ngayon, holiday. Holy day. Okay. So, sa 10, but the 7th day is Sabbath to the Lord your God. Kaya, kayo ngayon, sa ikapitong araw, nandito kayo para sa Diyos. Batas yan, ha? Hindi ko sinasabing gawin nyo. Dahil, yun ang sinasabi ko, yung batas noon, nakakatakot. Masyadong malupit. No, mayroon pa ng papatay, mamaya mababasa natin. Ano ba ang sunod? Neither you know your son or daughter, nor your male. Kahit yung katulong, huwag daw na hindi magsimba. Babae man o lalaking katulong. Kahit mga hayop, di ba? Ang kalabaw, naghahanap buhay yan. Pagligo. Pahinga rin. Lahat. At kung may bisita ka, pahinga rin. Huwag siya magtrabaho or what. Yan na yung sinasabi niya, foreigner residing in your towns. No? Wala, huwag din. Okay. Pinakikita ko lang sa inyo ang batas. Ito na yung nauna, yun yung 4. Kasi itong 10, ang 4 dyan para sa Diyos. Pero simula sa 5 hanggang 10, di 6, sa tao lahat yan. Unang-una, ang sabi, honor your father, honor your mother. Diba? So that you may live long. Dito na yun, diba? Ito yung pangalawang itinuturo ko. Una, salvation. Pangalawa, hahaba ang buhay natin. Kung mamahalin ninyo ang inyong magulang, ayan si Mel, nandiyan si Alex, Kuya Alex, mamahalin nyo, honor, hindi lang mahal, pag sinabing honor, aabutan po natin yan.
kung kumikita tayo. Kung wala tayong pang-abot, wala talaga. Pero imposible, imposible, mahal tayo ni Lord. O kaya ang sabi, pag minahal natin ang ating magulang, hahaba ang buhay. Gusto nyo ba umigsi ang buhay natin? Wala naman sigurong gustong umigsi. Hahaba ang liwaliwanag. May live long in the land the Lord your God is giving you. Ibibigay sa atin ng Diyos. Ang Diyos ba ay sinungaling? Hindi. Pag nangako ang Diyos, ibibigay niya talaga yan. Sa 13, you shall not murder. Huwag tayong papatay. Pangalawa, you shall not commit adultery. Mababasa na natin sa Matthew chapter 5 verse 28. Ang sabi doon, pag nakakita ka, sa lalaki to pag nakakita ka ng babae at pinagnasaan mo, ikaw ay nagkakasala ng pangangalunya. Adultery. Nag-imagine ka lang nun, nagkakasala ka sa puso. Okay. You shall not commit adultery. You shall not steal. Huwag daw po tayong magnanakaw. Okay. Ano pa? You shall not give false testimony against your neighbor. Yung, di ba, sisiraan yun, tapos kukunin kang witness. Marami yan sa kuna, mga sikat. Tapos biglang babawiin, hindi pala sa yung pumatay kay Kuan. Sinidab lang ka, di ba may witness? Tapos biglang binabawi. So, huwag daw tayong magsisinungaling. Huwag tayong magiging testigo sa walang kabuluhan. Tapos, 70, you shall not covet your neighbor house. Yun na nga, yung pangangalan. You shall not covet your neighbor's wife. So, igagalang po natin yan. Yan ang batas or his male or female servant. Bumalik na naman sa servant, pati sa hayop, or anything that belongs to your neighbor. So, kung yung may kapitbahay tayo na may mga hayop, huwag na natin nakawin. Huwag natin pag-interesan. Masama yan. O mayroon nga nagsasabi, ito idadagdag ko rin. Pastor, wala naman sa Bible, wala naman sa 10 Commandments, sa 10 utos, na bawal magsugal. Kaya sila sugarol hanggang ngayon. Bawal daw. Wala sa Bible. Wala nga. Pero ito, ang liwanag nito, pag pinag-interesan mo ang pag-aari, nagsugal ka, 4 kayo, di ba? Ganun, 4 kayo sugal. Alaga namang ibibigay mo, alaga naman wala kang intention sa pera nila. Alaga namang magpapatalo ka, di ba? Alaga, siyempre, kaya ka nagsusugal, plano mo, manalo. Kaya lang ito, napakaliwanag. Wala nang bawal na magsugal, pero pareho to ng sugal. Nalaman ko yan nung tinuturuan tayo sa Bible study. Sa Bible study rin. Kasi dati rin nga akong sugarol at mandaraya pa. Totoo yan. Pag hindi ko dadayain, hindi ako mananalo. Lahat yan. Yung pusoy. Ako, number 1 ako dyan. Blackjack. Kung ano pa. Ay, halos lahat. Pati wedding. Kung hindi nyo narinig, wedding, dinadaya namin yan. Yung bankero, yung revisador ang tawag. Ako naman, kobrador. Ako ang kobrador. Ang sabi sa akin, sa barkada ko, iinom tayo mamaya. Sabi niya, iinom tayo mamaya. Ang gawin mo, yung ipapasok mo, lagyan mo lang ng 25 centavos. Kasi kung piso, malaki yan. 25 centavos lang ang tama. Gawin mong blank. Blank, yung papilitos. So, ilagay mo sa talagang lalagyan para ma-accounting. Pero yung kakutsabahong revisador, mamaya, pag akin na yun, yung akin ng kwan, ilalagay niya sa puwit niya. Kunyari, nagkamot siya. Nasa puwit niya na. No? Okay. Pag nasa puwit na, dudukutin ko na. Tapos, punta ko sa tabi, lagay ko yung lumabas sa waiting. Okay. May panalo kami. 100 plus yan. Yung 25 pesos. 25 centavos. Ay, noong panahon, ay, ang edad ko, 17. 17
72 ako ngayon. Ang laking pera yan noon, yung 100 plus. Nasa beer house na kami niyan. Nagiinuman, happy-happy, masarap ang pulutan. Halos ganun lagi. At mayroon pa, nung ako na ang revisador, napromote ako eh. Ako na ang nakaupo, napromote yan eh, hindi na ako kobrador. So, ganito na naman. Ang daya namin, dito iniipit namin ang bulletin, yung bilog nandito. Dalawa kami, halimbawa siya isa, ako number 10, siya number 10 din. Ang hawak niya kasi bihirang tamaan yung, anong tawag niya noon? Pumpiang ba? Kasi magkapareho. Pumpiang, tama? Oo. Magkapareho. Bihirang tamaan niya. So pag nagbula kami, dito yung puti. Kunyari, nakaupo ako, nakaipit na dito yung 10, number 10. Pupunas lang kunyari ako, dala ko na. Nandito na. So, nandiyan nakaipit, gaganyanin ko ang buti, tatakpan ko nito, pinakalukin, pagkalok, nasa akin ang 10 eh. Nandito na. Daya. Ganon din siya. Siya na magbubula, ganon din ang dadayan. So, lahat ng klaseng sugal may daya. Kaya noon, kung wala, hindi ako mandaraya, hindi ako mananalo. Daya talaga ng daya. Okay, so, alam mo yung bang ang buhay natin, papatayin ka pag nahuli ka noon. Kahit sa Lucky 9. Ang Lucky 9, ginagawa namin buntis. Buntis ang number 4 and number 5. Gaganyanin ko lang ng gaganyanin, ilalagay ko sa ilalim. Pagkatapos, may kaputsaba akong 3 patak. Akala na bago. 3. Ganon din. Nandun din. So, pag ikot, 4-5 ako lagi. 4-5. Malas ko na lang kung 5-5. Pero bihira yung mangyari kasi buntis. Yung number 4 at number 5, Tinatawag na buntis. naihila ko yan. Okay, so lahat ng klaseng sugal na pandaraya, pinagdaanan ko po yan. Pero thank God na binago ako ni Lord. No? Okay. Ano ba ang kasunod niyan? Ito na yung sinasabi ko. Sa panahon ni Moses, malupit. No? Sa panahon ni Moses, o ang sabi niya, tinipon niya ang mga Israelita. Buo, lahat ng Israelita na community. Except today, these are the things the Lord has commanded you to do. Ito ang utos ng Diyos na gagawin natin. Yan ang utos ng Diyos. Okay. For 6 days work is to be done. For 6 days work is to be done. Gawin na rin, pareho kanina, yung nabasa natin. Gawin na daw natin. But, for 6 days work is to be done. But, the 7th day shall be your holy day. No? Ikapito, as a day of Sabbath rest to the Lord. Kaya tama na nandiyan kayo, nagpapahinga ka para kay Lord. Saka, tingnan nyo naman, subukan nyo magtrabaho ng walang pahinga. Naranasan ko po yan nung hindi pa ako Kristiyano. Nakatira kami sa Panamitan, 1976. Nandiyan kami hanggang 1985 bago lumipat kami sa Tabor. 85. Nandito na kami sa Tabor 2. No? Diyan kay Jason Papawan. Okay. So, dahil marami akong bisyo, babaero, lasinggero, basag-ulero, utangero, pala-utangero, lahat. Yung utangero, bahala ka, pasensya ka pag hindi kita nabayaran. Magantay ka, manalo ako sa sugal. Mababayaran kita. So, ganun. So, ba't ko ba yan nasabi? Nagtratrabaho po ako 16 hours a day. Sa American Club, Makati, waiter po ako from 7 to 3. From 7 to 3, 8 hours. Kasama na dyan yung pagkain namin. Paglabas ko ng 3 o'clock, pupunta ako sa beer house. Nagtratrabaho rin ako doon. Bartender ako. Alas 5 nag-uumpisa hanggang alas 5 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw. So, 16 hours. Hindi ka tatagal pa ganyan. Magkakasakit ka, mamamatay ka ng maaga. Kasi wala kang pahinga.
ang mga doktor nga ngayon ang sinasabi, no? Kapag pagod na pagod ka na, itulog mo lang yan. Pag nakatulog ka, babalik na yung dati mong kalusugan. Sisigla ka. Okay, so ipinakikita ko, marami kasi na negosyante. No? Hanggang ngayon, kahit dito, yung mga tumanggap na sa Panginoon, yung mga Bible study ko na, hanggang ngayon, kahit linggo, naghahanap buhay sila. No? Ang sabi nga, doon sa isang talata, hindi ko na sinulat, kasi nang alisin sa Ehipto, itong mga Israelita, mga Hebreo o Hudyo, dinala ni Moses sa ilang. At nang sa ilang, nagreklamo itong mga Israelita. Ano ba naman yan, Moses? Dalhin mo ba kami rito para patayin sa gutom? Para patayin sa uhaw? So, nanalangin si Moses. Sabi niya, Lord, nagreklamo na mga anak mo. O sige, sabi niya, magpapaulan ako ng pugo. Magpapaulan ako ng mana, yung harina. So, ganun ang kinakain nila. Pero ang kondisyon ganito, kukuha lang kayo ng sapat sa isang tao. Kung 7 kayo, para sa 7 lang ang kukunin nyo. Pag kumuha kayo para sa 10, yung kinabukasan, yung 3 over, nangangamoy. Inuuod na, mabahog na. So, nagpagod lang siya, kumuha ng pagkain na wala namang nangyari. Kaya nga, ang sabi doon, yung kumuha ng kunti ay hindi pinagkulang, at yung kumuha ng marami ay hindi naman pinaglabis. Walang lumabis. Kasi nabubulok na. Sino ang lugi? Lugi yung kumuha ng pagkarami-rami. Kasi bubuhatin mo yan. Saka pwedeng magpahinga ka na, naghahanap ka pa rin. Pero ganito sabi niya, sabi ng Diyos, sa ika-6 na araw, kumuha kayo ng doble. Kung 7 kayo, para sa 14 ang kunin yung pagkain. Kinabukasan, hindi nabulok, hindi nangamoy. Pero yung iba na naman, hindi lang doble ang kinuha, mas marami pa. So, pag marami, nabubulok. So, ganito ang nangyari. Pag linggo, ang sabi ng Diyos, huwag kayong lumabas dahil wala kayo makukuha. Pag linggo, huwag kayong lumabas. Mag-Sabbath day. Okay. Matitigas sa ulo itong mga Israelita. Lumabas pa rin sila naghanap. Ano ang sabi doon? Ikot sila ng ikot. Wala silang nakuha. Walang nakita. Okay, so sa madaling salita, kahit magtrabaho ka na magtrabaho ng linggo, okay, sabi nga diyan, malakas eh. Mahirap pag hindi nagtinda, malakas. Kaya lang, wala kayong mapapansin. Yung pera nyo, parang butas ang bulsa ninyo. Nandyan yung ikaw mismo magkasakit dahil wala kang pahinga. Nandyan yung mga anak mo ang magkasakit. Napupunta lang sa wala yung tinikita mo. Luging-lugi ka. Hindi ka nakapagpahinga, nagkasakit ka pa. Diba? Nauunawaan ba natin? Kasi hindi sinusunod ang utos ng Diyos. O kaya ito, grabe. For 6 days work is to be done. But the 7th day shall be your holy day, a day of Sabbath, rest to the Lord. Whoever does any work on it is to be put to death. Sino man daw ang magtrabaho sa ika-7 araw, Sabbath day, patayin, utos ng Diyos kay Moses. Ginagawa ni Moses yan, no? Pinapatay, binabato hanggang mamatay. Put to death. Diba? So, sa ngayon, wala namang ganyan na binabato ka. Wala. Mamamatay ka na lang na maaga sa sobrang pagod, sa sobrang stress. Nakakamatay po yung sobrang pagod. Yung stress nakakamatay yan. Kaya, para ka na rin binato. So, ano ang sabi dito? Sa 3, doon at kahit magkiskis ka ng apoy,
magsindi ka ng apoy kasi noong panahon wala namang pusporo. Yung bato, diba yung bato, kinikis-kis, doon nakakakuha ng apoy. Kahit mag-iskis ka ng apoy and dwelling on the Sabbath day, papatayin ka pa rin. Diba? Napakalupit. Mabuti na lang. Hindi tayo nabuhay noong panahon. Kung nabuhay tayo noong panahon, grabe. Kaya mabuti na lang nabuhay tayo sa panahon ngayon dahil history lang po yan eh. Binabasa natin. Pero totoo yan. Yan history niya. Ano ang kasunod? Hindi. Ito. Ang sabi ni Jesus, no, sa mga Israelita, matagal nang ibinigay sa inyo ang kautusan, subalit ni isa sa inyo walang nakasunod. Diba? Yan, no? Has not Moses given you the law? Diba binigay niyo mo sa batas? Yet, not one of you keeps the law. Walang nakasunod sa inyo, walang nakagawa. So, kawawa naman pala tayo. Naniniwala ba kayo dyan na walang nakagawa ng tao, kahit Israelita? Pakitaas ang kamay para masigurado. Sino sa inyo? Sa 10 utos na lang, huwag na yung 652. Sa 10 utos, sino ang nakasunod sa inyo? Yung 10 utos. Pakitaas ang kamay. Very good. Kahit ako, hindi ako magtataas ng kamay. Sa totoo lang, walang nakakasunod. At saka yan nga, si Jesus mismo ang may sabi. John chapter 7:19. Mga Israelita na yan. May tanong nga pala ako sa inyo. Kanino ba ibinigay ang kautusan? Sa lahat ba ng tao? Sino ang maniniwalang ibinigay ang kautusan sa lahat ng tao? Pakitaas ang kamay. Sa lahat ng tao. Naku, pagsak ang asawa ko at si Ate Mil. Nakapantalong kasi. Basahin nyo sa Romans. Hindi ko lang isinulat. To? Kay Moses daw. Ha? Kay Moses. Hindi mo itong dalawa. Okay. Ang batas, ang kautusan sa mga Israelita na po yan. Sila lang. Hindi yan para sa mga hintil. Hindi yan para sa mga makasalanan. Kasi pag sinabing hintil, hindi ka Hudyo. Bagsak na yung dalawa. Nakuha nyo? Pag sinabing hintil, hindi ka Hudyo. So, kung hindi ka Hudyo, sa Bible study, ito ang lagi kong sinasabi. Tayo ngayon ay Hudyo na, di ba? Mananampalataya na tayo eh. Covered na tayo sa kautusan. Iingatan na natin yan. Yan 10 utos na yan. Hindi ka lang magsimba sa linggo. Baka nung panahon, papapatay ka pa. Papapatay ka ni Moses, nagtrabaho ka ng linggo. Para sa mga Israelita lamang po yan. Kaya nga ito, ang lagi kong sinasabi sa Bible study. Natatawa si Ate Lene. Sabi niya, alam mo ba, Ate Lene, tayong mga mananampalataya, di ba? Believers tayo. Tayo ang nagkakasala. Kasi, itong 10 utos, hindi natin nasusunod. So, nagkakasala tayo, believers. Mas mabuti pa na hindi kayo naging believers, pati ako. Kasi kung hindi ako believers, hintil ako, makasalanan ako, hindi ako magkakasala anumang gawin ko. Hindi ako covered sa kautusan. Nakukuha ba sa batas? Hindi ako sakop. Kaya lang, kahit anong gawin mo, sabi ko nga, itong mga makasalanan, itong mga hintil, ay hindi na yan nagkakasala. Nakulat na naman sa atin din. Ano? Hindi nagkakasala? Oo. Kasi, ano man ang gawin nila, sa impyerno ang tungo nila. Kasi, they are unbelievers.
tayong mga believers na bagamat nakakagawa ng kasalanan, sa langit ang tungo natin. Kaya nga, di ba yan ang lagi kong tinatanong sa Bible study? Sino-sino ba ang mga alam yung pupunta sa langit? Yung gumawa po ng mabuti, nako, patay na. Ang sabi sa Tito 3:5 at sa Ephesians chapter 2, 8, 9, ang sabi doon, hindi ka naligtas sa paggawa mo ng mabuti. Naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesucristo. Yun ang salvation. Hindi sa paggawa ng mabuti. Nakukuha ba natin? At lahat ng believers sa langit ang tungo. At lahat ng unbelievers sa impyerno ang tungo. Nasa ilalim daw ang impyerno. Sa impyerno to. Bakit? Unbelievers sila. Hindi sila naniniwala. Di ba liwaliwanag? John 3:18. Ang sabi sa John 3:18, ang mga sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na nagkakasala. Bagamat itong hindi nananampalataya sa Kanya, yung hindi nananampalataya kay Jesucristo ay hinatulan na. So yung mga sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na hahatulan. No more condemnation. Mababasa rin sa Roma chapter 8 verse 1, ang sabi doon, kung ikaw ay na kay Kristo, no more condemnation. Hindi ka na ikukundin, hindi ka na hahatulan, kasi nakipag-isa na tayo kay Kristo. Hindi ka na hahatulan. O pumapasok tayo sa salvation. Kasi karamihan ng sekta hanggang ngayon, marami talo tayo. Marami silang mananampalataya. Pag January 9, libo-libo, di ba? Nagpro-prosesyon. Yung Peña Francia, ang dami. Hanggang nagkagulo, nagkasuntukan pa. Nabalitaan niyo ba yun? Nagkasuntukan. Kasi naipit siguro. So, ang dami-dami. So, hindi ko naman sinasabing hindi sila mananampalataya. Kaya lang, nasa Diyos-Diyosan sila. Di ba sinabi kanina, lalo na sa Peña Francia, nung bata pa ako, isasama ko ng nanay ko. Punta kami sa church. Nakapila kami. Lahat kami may panyo. Pupunasan mo yung paa, hahalikan mo. Kasi pag hindi mo raw pinunasan, yung halik ng kabila, yung nauna sa'yo, mahalikan mo rin. Kaya pupunasan. Maling paniniwala. Nasa Diyos-Diyosan. Yung kaninang binanggit natin. Okay. Ano pa ba? Matthew 5:17, 18. Huwag niyo munang basahin. May tanong ako sa inyo. Simple tatanungin niyo ako, Pastor San Miguel, Pastor Edgar, anong dapat namin gawin? Hindi naman namin kayang sundin ang kautusan. Ibalik ko nga pala doon sa Tito 3:5. Pareho yun Ephesians chapter 2, 8, 9. We are saved by grace through faith in Christ Jesus, not by good works. Kaya walang naligtas kapag gawa ng mabuti. Maniligtas ka through faith. Kahit yung Romans chapter 6 verse 23. Alam niyo yan. No? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through faith in Christ Jesus. Okay. So, sa madaling salita, naliligtas tayo sa pananampalataya, hindi sa paggawa ng mabuti. Hindi sa paggawa. Pero, pag mananampalataya ka na, doon na makikita ang bunga. Good works na. Una ang pananampalataya, kasunod ang good works. Saan yun makikita? Galatia chapter 5 verse 22, 23. Ano yun? Siyam yun. Una, marami kang tuturuan, Ate Lynn. Galatia chapter 5 verse 22 and 23. Ang bunga ng Espiritu. Kapag believers na tayo, mayroong bunga ang Espiritu. Ano yun? Una, love, pag-ibig. Sunod, pangalawa, kagalakan, joy.
Pangatlo, peace, kapayapaan. So, ang bunga nun, kung mayroon kang peace of mind, mayroon kang kapayapaan, hindi ka mamroblema sa pagkain nyo sa araw-araw. Dahil ang Diyos, di ba, in-example kanina, ang Diyos, bibigyan ka pang araw-araw. Subukan nyo yung panalangin sa Matthew chapter 6, verse 9. Yung, Our Father who art in heaven, di ba? Ang sabi doon, bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw. Hindi sinasabi, Lord, bigyan mo po ako ng pagkain sa loob ng 1 taon. Wow naman. Di ba? Kaya, alam mo yung mga hoarders ba yun? Yung ipinagbabawal ngayon ni BBM. Bawal ngayon, makukulong. Hoarding ng mga pagkain. Kasi, itong mga negosyante, yung sibuyas, tinatago yan. Tapos, ibibenta ng mahal. No? Hindi lang, maraming hoarding. Sa rice, ganun din. May cartel. Ginagawa din yan, hoarding. Kaya mabuti, tinaasan. Meron yatang habang buhay na makukulong. Yung mga smuggler ang mga produkto ng pagkain, tinaasan. Kapipirma lang last week. Okay, ba't ba ako napunta dyan? Dahil sa pagkain, yung bunga ng Espiritu. Kaya tayong mga believers, ang makikita sa atin, yung bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kalinahunan, katapatan, kabutihan, at pagsiyam, yung pagpipigil sa sarili. O, bakit hinuli itong pagpipigil sa sarili? Bakit hinuli? Abay, napakahirap kong gawin yan, yung makapagpigil ka. Diba? Kaya nga maya nakikipag-away tayo dahil hindi ka makapagpigil. Sobra na siya. Hindi tayo na. Pero kapag anak ka na ng Diyos, mayroon na tayong pagpipigil. Yan yung fruit of the Spirit. Pag believers ka, ang makikita sa atin, bunga ng Espiritu. Pag hindi ka believers, unbelievers ka, makikita rin po sa Galatia chapter 5, verse 19, 20, and 21. O ano yung bunga ng laman? Pangangalunya, rimarim na pamumuhay, paglalasing, pagpatay. Nandun yan. So sa madaling salita, dalawang klase ang tao. Pag wala sa iyo ang Holy Spirit, nandoon ka sa laman. Evil Spirit. Nakukuha? Kaya itong believers, tayo, sa langit ang tungo natin. Na, bagamat nagkakasala tayo. So, magtatapos na ako doon sa gusto kong ipaliwanag sa inyo. Nang sasabihin nyo, Pastor, paano yan? Anong gagawin namin? Hindi namin nasusunod ang kautusan. Matthew 5:17. Ito ang kasagutan. Ayun, basahin nyo. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of them, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Okay, madaling magbasa. Pwede ba ipaunawa nyo kung naunawaan nyo yan? Ako ang magpapaunawa. Ang sabi ni Jesus, hindi ako bumaba dito sa lupa para pawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay aking ganapin. At sa 18 ang sinasabi niya, ang mga litra ng kautusan ay napakahalaga. Maging ang tuldok o kuhit man, kama. Napakahalaga niyan. Hindi nyo lang napansin yung panghuli. Ano ang sinabi sa panghuli? Yes. From the law until everything is accomplished. Kaya nga si Kristo nang mamatay sa krus, sabi niya, naganap na. It is finished. Si Jesus lang ang nakasunod sa kautusan. Sa lahat ng tao, si Jesus lang sa pagkatao. God naman kasi siya. Siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao.
Kasi maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, wala kayong makikita kasalanan si Jesus. Kaya nga nung ipako siya sa krus, walang kasalanan yan. Yung nagpapako sa kanya, si Herodes pa yun. Naghugas kamay. Wala akong makita kasalanan sa taong yan. Kaya lang, dapat mamatay sa krus si Kristo para sa atin. Para tayo maligtas. Kasi dapat tayo ang ibitin sa kahoy, inako niya. Kasi ang sabi sa Hebreo, nababasa ko doon, hindi ko na rin ilagay dyan. No? Nagawa mo ang siyam na utos, ang isa hindi. Nasa ilalim ka pa rin ng sumpa. Dapat ka pa rin ibitin sa kahoy. Si Kristo hindi lang binitin, pinako pa. Bakit? Ba't siya pinako? Ba't siya binitin? Pinako. Dahil, bagamat wala siyang kasalanan, dahil inako niya ang kasalanan niyo at kasalanan ko, makasalanan na siya. Ang sabi nga ng asawa ko grabe pala ang kasalanan ni Kristo. Kasi lahat ng kasalanan ng tao na naniniwala sa Kanya, yung nananampalataya lang sa Kanya, inako niya. Ang believers ngayon, balita ko, 20%. Kung halimbawa, ilang tao, kakaunti lang tayong believers. Wala tayong sinabi sa iba. Marami sila. Okay. Di ba ang sinabi niya rito? Whereby any means is spared from below until everything is accomplished. Siya lang ang nakasunod. O ngayon, ano naman yung pastor, yung sinasabi mo na iyan ang katugunan, iyan ang sagot. Iyan ang sagot sa sinasabi ko, gagawin pa ba natin yung kautusan? Wala nang nakasunod. Di ba, binasa kanina sa John 7:19? Matagal binigay sa inyo, sa Israelita, ang kautusan. Subalit ni isa sa inyo, walang nakasunod. So, kung ang basihan, kasi maraming nangangaral na sikta, na kapag hindi ka nakasunod sa kautusan, sa impyerno ka. Impyerno sana tayong lahat. Ito na yung sasabihin ko sa inyo. Yung credit. Dahil tayo ay naniwala kay Jesus, nanampalataya tayo kay Jesus, minahal natin si Jesus, ito na ang bunga. Siya ang gumawa ng pagsunod sa kautusan. Kaya tayong lahat na naniniwala sa kay Jesus, nasunod na natin yung kautusan. Siya ang may gawa. Di ba ano ang sabi sa Roma chapter 13, verse 10? Ang sabi doon, ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap, pag-ibig. Sa Galatia chapter 5, verse 15, sapagkat ang kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, manampalataya lang pala tayo kay Jesus. Nawala. Alam niya ang oras sobra na daw alam niya. Okay, manampalataya lang daw tayo kay Jesus. Nasunod na natin ang kautusan. Kaya di ba laging sinasabi ko sa inyo last week, sinabi ko, bakit? Di ba? Bakit pakyaw-pakyaw na ang salvation? Kasi si Jesus, ayaw niyang nahihirapan tayo. Noong panahon, di ba? Noong panahon ni Enoch, si Noe, dalawa sila. Ang salvation, hindi individual, hindi pakyaw. Kasi ang katibayan ko, ang anak ni Enoch si Matusalem, 969 ang mamatay. Si Enoch, hindi namatay sa edad na 365, dinala sa langit. Pero bago siya dinala sa langit, nanganak siya si Metusela. At itong si Noe, anak niya si Japet, wala rin akong makitang banal siya. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, si Jesus, ang ginawa ni Jesus, yung pagsunod sa kautusan. Siya lang ang nakagawa. Kaya pag nanampalataya ka sa Kanya, credit. Alam niyo ba yung credit? Maibibigay din sa iyo.
Kaya tayong lahat, nasunod na natin ang kautusan, di ba? Pati ang ating kabanalan. Hindi natin kayang pabanalin ang ating sarili. Mababasa sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ano ang sabi doon? Kung kayo'y kay Kristo, ang mga si Yesu Kristo ay walang kasalanan. Subalit dahil sa inyo at sa akin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi itong title natin, si Jesus ang daan. Ano ang sabi diyan? I am the way, the truth, and life. No one can come to Father except through me. Walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan kay Kristo. Kaya tayo ay may assurance na anytime na bawiin na ang buhay natin, sa langit ang tungo natin. Okay, yung kabanalan siya may gawa. Yung sunod sa kautusan siya ay may gawa. Maging ang pagka-perpekto. Walang taong perpekto. Walang church na perpekto. Pero kapag nananampalataya ka kay Kristo, perfect ka na rin. Siya rin ang gumawa sa buhay natin. Dahil pag hindi ka perfect, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakuha ba? So yung pagka-perfecto natin, pagkabanal natin, gawa lahat yan ng Diyos. Pagsunod sa kautusan, gawa ng Diyos. Tayo po'y manalangin o hindi po? Hindi, may balita yata. Sige, pwede na yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na nauunawaan po namin at maraming nakikinig na napakahalaga na ang kabanalan pala namin, ang pagsunod sa kautusan at pagka-perfecto, kayo po pala ang may gawa nito sa buhay namin. Na sinasabi mo nga sa unang Timothy chapter 2 verse 5 and 6, ang sabi mo, ikaw ay mediator, tagapamagitan, na kapag kami ay nagkakasala, inaako mo hanggang ngayon ang aming kasalanan. Inaako mo kasi ikaw ang namamagitan. Kaya kung halimbawa magkita-kita na kami dahil ihahatid ko kami sa Ama, pag sinabi ng Ama, ayan si Pastor Sandigil, makasalanan yan. Ang sasabihin ni Jesus, inako ko po ang kasalanan niyan at dapat si Pastor Edgar ang mamatay sa krus. Siya ang namatay. Kaya bayad na ako. Bayad na kaming lahat. Ito po ay dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa paghahandog. Ihanda na po natin ang ating mahandog. At papangunahan po tayo sa panalangin ni Kapatid Emily Ortulio. Aming Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Ipinagkaloob mo at sa mga buhay po ng bawat isa sa amin. Inahandog po namin aming kaloob sa araw na ito. Na Panginoon na araw pa po kami pagpalain at palalawiin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po muli para po sa ating pagbabalita. Every Wednesday po, meron tayong online prayer meeting. Buksan niyo po yung day by day tawid, no? Nandun no, naka-specify mga 8 yung ipapanalangin natin. Una ang bansa, mga namumuno. Kung kayo ay nanonood ng balita, makikita niyo doon kung gaano kagulo ang daigdig, kung gaano kagulo ang Pilipinas, kung gaano kapur na ang Pilipinas, kung paano konti na lang ang gold reserve natin sa Central Bank. Hindi ba kayo nababahala? Sabi, tayo ang pinakamahirap na bansa sa buong Southeast Asia. Nakalulungkot na balita niya. So, ipapanalangin natin. Una, ang bansa.
na magbalik loob ang bawat isa upang tugunin ang lahat ng ating panalangin ng Panginoon. Ikalawa, yung mga namumuno, mga pamilya, yung ating iglesia, ang mga pastor at mga leaders, at maraming pa. So, sama-sama po tayong manalangin every Wednesday sa inyo-inyong mga tahanan, kung saan man kayo, tuwing ika-7 ng gabi. No? So, tiyagaan ho natin yung pananalangin. Kalawa, kailan po sa Orgulyo Family ang Bible Study? Di ba kayo nagugulat doon sa mga aralin? No? So, nakakalungkot kung hindi natin alam yung mga pangyayari sa buhay. Dapat alam na natin. So, iset ninyo at i-text nyo na lang ako. O i-text si Pastor. Yung gawain sa Caldejon Residence ay nagpapatuloy po. Nawa ang mga tiga roon ay sumama. At ang nakaka-magandang balita, yung mga dati nating kasama na nawala for a while ay nagbalik loob na dito sa atin at nagagamit na rin sila na yung nananalangin sa offering, sila yung ginagamit sa paglikom ng pananalapi, katulad ni Ate Mel, at salamat Ate Ana Ann sa iyong pangunguna bilang presider. Magaling ka pa ng presider, no? So, ulitin next week, ikaw ulit. No? Dahil mahusay ka mag-preside. So, asahan natin na yung iba nating mga kasama na wala dito, patuloy natin ipanalangin na makasama natin sila sa susunod na gawain. Ang mga kabataan naman ay nandoon sa New Life Tansa at sila man ay mayroong gawain para sa mga youth. Sana makasama din si Jimwell doon isang araw para makasalamuha siya doon ng mga taga New Life, no? Sa darating na October, binabalita ng New Life Tansa na magkakaroon na tayo ng praise and worship pang umaga. Na? So kung gusto ninyo sa umaga ang inyong pagdalo, pwede kayong dumalo sa umaga para lalong masaya. No? Ang iba pang mga detalye, kung meron pa, si Pastor po ang magbabalita. Meron pong napakagandang balita. Nagulat ako noong 26. Ang sabi po dito, help build the church. Ganyan lang yan. Pero nagulat ako, mayroong naghulog sa bangkong yan. Yan nakasulat dyan. May account number. 4,000 ang hinulog. Anonymous, hindi nagpakilala kung sino. So ako'y nagagalak, natutuwa. Dahil inaasahan ko yung pera sa loob ng 5 buwan na maisip namin itong help build the church. Simula nung May. 63,000 lang po ang inaasahan ko. Nagulat ako, pinakita ko kay Mrs. Ano to? Bakit may 4,000? Sabi niya nga, 27 pa hinulog. 26 kami nag-uusap. Bukas pa 27. Paano nahulog? Yung pala, August 27. Hindi September 27. Kaya, ang pera natin sa Help Build the Church, 67,000. Nag-interest na po ng 6 na peso sa 5 buwan. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hindi ko alam kung sino ang naghulog, ha? Okay. Tayo po ay manalangin. Inaanyayahan po tumayo ang kapulungan. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa mensahe na aming narinig. Nawa po, Lord, ay buksan po ninyo ang aming mga puso nang upang sa ganun po, Lord, maipamuhay po namin sa pang-araw-araw ang iyong mga salita. At hinihingi ko nga po, Lord, kung marami pa kaming kapatid na walang hanap buhay, kayo po ang Jehovah Jireh. Nawa po ay bigyan niyo ng hanap buhay. At maging kung may nagninegosyo man, nawa, Lord, pagpalain ninyo ang negosyo ng aming mga kapatid na ito. Ito po ang dalangin. Ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ng Jesus at kasunod po ay ang iyong basbas, Lord, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat.
God bless everyone and see you all next Sunday. Magkano? 365. Ha? 365.